magsabi na kung saan sino ang mabigat na turo yan. Yan ay walang sino pwedeng tumanggap niyan. Ano na lang sumunod na aksyon. Verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Yung mga disipulo, ito po hindi ordinary yung mga tagapakinig. Yung mga disipulo na kanilang marinig ito sa kanilang pagkaunaw ay ganito, sila po ay gumawa ng aksyon na kung saan kanila pong tinalikuran si Kristo. Ano po ang pangalawang klase? Okay? Ano po yan? Cristiano. Cristiano. Acknowledge. Alam niyo kung bakit po sila mga nakatisod? Sapagkat ang kanilang pagkakilala kay Kristo ay mababaw at hanggang dito lamang. Sinabi po ng Panginoon doon sa verse 63. Look at this. Kailan pa natin maigi? 61 muna po. When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, his disciples complained about this. He said to them, does this offend you? Ang mga bagay bang ito ay natitisod ka? Natitisod ka pa sa mga sinabi kong ito? Sabi ng ating Panginoon. Okay. Look at in verse 62. But when if you see the Son of Man ascend where he was before, 63. Read carefully. It is the Spirit who gives life, and the flesh profits nothing. Listen closely and read closely. The words, ang aking mga salita that I speak to you, yung mga salita na aking sinabit sa inyo, they are what? They are spirit and they are life. What Jesus is saying is this, na kung saan ang mga bagay na ito ay kinakailangan pang espiritual na inuunawa. Ang sinasabi ng ating Panginoon na kumain na kanyang laman at uminom na kanyang dugo ay kanyang hinahalin tulad doon sa may hirap na kanyang gagawin sa Kalbaryo. Na kung ikaw ay maniniwala, magpapartake ka, paniniwalaan mo ang kanyang ginawa sa Kalbaryo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tao at maging ang mga disipulo na ni Jesus, imagine, mga disciples na, mga nag-aral na, nag-uukulan ng panahon. Dumating ang panahon nang sila ay may hindi maintindihan na katuruan. Ano kanilang ginawa? Sila ay tumalikod at hindi na sumunod kailanpaman. Never again na sumunod at tinawag muli o nabanggit ang mga tumalikod na ito. Why? Sila yung mga tipong Kristiyano na kung saan sila yung magaling lamang makinig, ngunit hindi gumagawa. Bilang mga kaanampalataya, we should be what? Hearers and what? Doer. Mga minamahal, ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ang ating Panginoon, every time na tayo po'y narito, always be reminded, si Jesus nagsasalita sa iyo, hindi dito, dito. Ang contact point ng Diyos ay ang ating mga Espiritu. Kaya ang Panginoon na siya yung magsasalita. Ang ibang naluwa ay kumain na pagbahagi sa atin. Ang ibig sabihin niya ay maniwala sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Ito ang hirap na akong dadalhin. Pero mga disciples, hindi na nagsimula na kasi sila mag-complain. Imbis na tanong. See? Kung sila ay nagtanong lamang, ibig sabihin mo, alam niyo gagawin ni Jesus, ipapaliwanag niya ang amos yun.
Kailangan na simula. Ano ang pwede nang simula agad? Reklamo. Ano ba naman yan? Sino ba naman makakatanggap ng teaching na yan? Ano kami mga kanibal? Pagkagatin si Jesus? Ano kami vampira? Pagkatapos kumagat kay Jesus, kami aim. Hindi mo, ang pagkakilala kay Jesus, kaya saan lang? Matatalino ito mga. Ilabaga, pag may nakukuhang turong maganda, na pabor sa Kanya, Amen! Glory to God! Kung blessing, praise the Lord! Akin yan! At nagturo na po ng pabor sa katwiran ng Diyos at nadadagil yung ating mga sekreto. Ano ba naman church? Bagay ni malapit ng ano doon. Kapatid, kaibigan, bisita, sinasabi ko sa iyo, maski saan ka magpunta, ganun din yan. Sapagat walang problema sa salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito ba yung mga tipo ng mga Kristiyano para ng mga bata? Yung mga bata, pag nilatagan mo ng cake, tawagin na, may birthday party, may birthday party. Tayo kakanta ng mga bata, happy birthday! Yung paglapit din sa table, paglapit na paglapit, ay, meron kagad ganyan, happy birthday! Hindi pa yan, mamaya pa yan. Happy birthday! Kaya punti sa pahabaan, happy birthday! Ay, hindi, mamaya pa yan. Kakanta tayo ng happy birthday. Pinuksan na po yung kandila na meron ba? Ganda ng cake, meron po Spider-Man. No? Talaga po kasi mahilig si Spider-Man yung bata. May birthday. Alam niyo yung mga bata, hindi pa tapos kumanta. O, ikublo na, hindi pa makamaro. Nakakatuwa ang mga bata, no? Talagang, kung sa malaki yun, ay sila nag-glow. Buti mga bata at cute, tignan, no? Kung sa natin ito, kung iihipan. Talagang, higil na yun. Mapapansin niyo po, pagkatapos nun, ang mga bata, may mga bata na kung ginagawa nila, kung ano yung mga bata, kung hindi ko talaga nasawayin. Una-una yung mga ipitin, maya-maya kung hindi mo papansinin yung cake mo, binalatan na. Ano mo lang nawala? Yung matamis na bahagi. Yung icing. Sino pumahilig sa icing dito? Ayoko ng icing. Ice, pawasan mo na agad. Okay. Alam niyo po, okay, listen mga kapatid. Pagdating po sa salita ng Diyos, gusto lamang kainin po icing. Gusto lamang yung mga pabor sa Kanya, maririnig, yung ibig sabihin lahat yung pabor sa Kanya. Pero kapag mayroong preaching na kung saan ay nagtutuwid ang buhay, nadadagin lang mga bagay na pinagkakaingin natin na kung saan ay dapat na isurrender kay Kristo, ay umaayaw. Gusto lamang kumain at matatamis. Ayaw gusto na po. Okay. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Mission trip, kung saan ang ating Panginoon, siya po ay tinapay na mula sa langit. Jesus is the bread of life. Hindi lang po sinabi siya, I say, He is the bread of life. Siya po ang sustainer ng ating mga Kristiyano. Siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Praise God sa mga bagay na kapaligid sa atin. Ang tawag yan, other lang yan. Huwag mong kalilimutan yung blessing. Amen. Pag may blessing ka, praise God. Pero huwag mong kalilimutan yung Blesser. yung source ng blessing mo, kapatid. Huwag kang titigil sa blessing na, may blessing. Yes, maganda yan. Nakakakilig. Pero, sabi ko sa iyo, do not stop. Sapagat merong blessing na kung saan ang kanyang kaban ay wala kong sipa. Okay. Kaya tawag dito ang pangalawa, Christian. No. Let's move on. Okay? In verse 6,
again. From the time when the disciples went back, they went away to walk with Him no more. Gumawa sila ng desisyon dahil hindi nila unawaan, dahil hindi sila nagtanong. At hindi na sila muli na sumunod kay Kristo. Iwanan na. So, na tayo ng nandila. In verse 67, then Jesus said to the 12, ay, meron mo